Duterte, no, sabihin nila tatakbo tapos hindi. Pero mukhang nagpalakas ng loob sa kanya, no? Ngayon niya sinasabi yan, ano, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Pero well, sana hindi siya manalo. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristong narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko. Nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Nang makita po ang milyong-milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo lang ang nasa mayurya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino, ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang, hindi mangmang, hindi mangmang.
tayo bobo. Hindi bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. Naintindihan po natin, naunawaan po natin, na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sa pagkatahasan nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan pong estadistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan, at nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan.
Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa, gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Serbisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ano ang pinakamimithi at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito? Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating matamo? At paano yon matatamo? Tuturuan tayo, hindi lang politiko, kundi lang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwidbagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Isigaw natin uli, pagkakaisa, pagkakaisa. Ano ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung
kung may hidwaan, kung may kampi-kampi. Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala? Lalo't galing sa ating Panginoon Diyos. Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Meron tayo ditong mga kapatid. Nakikita ko po Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo, iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia, sa Colosas 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Bagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyok ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa.